Norm reference, comparing, pagkatapos yung criterion reference based on criteria or standard. Hi teachers! Hi future LPDs! Kumusta? Kumusta? So may tanong kasi dito. Sa isang video, tinatanong ano yung differences. Ano yung pagkakaiba ng norm at ang criterion. At ang sagot ni It's Van, eto nga po. Which is correct. Kinikilig ako. Kasi, di ba, nag-share tayo ng knowledge dito sa social media. Ayan. So, malaking tulong po yan sa mga sumasagot pag hindi ko nare-replyan. May mga nag-share ng kanilang alam. Lalo na yung mga LPT, yung mga experience nila, sinishare din nila. So, maraming salamat po. Okay, may isang video na rin akong ginawa na sinagot ko itong question na ito at nirasyo ko. So, parang bitin na hindi sapat ang 3 minutes. Pag sumobra kasi sa 3 minutes, ang bagal i-pause. So, let's continue para mas maintindihan. Of course, mas maintindihan natin yan kapag may drills tayo at may example. Okay, ang sabi ko nga dito, sabi ni ma'am, yung norm reference is kinukumpara mo siya sa ibang estudyante, sa ibang tao. Again, may involved na ibang tao. Pero kapag criterion, from the word itself, criterion, wala kang ibang ini-involve na tao, kundi ina-assess mo siya based on the criteria or may standard. Ito, classroom setup. Pag norm references, si student A mas magaling kay student B. Norm reference yan. Kaso si student B, mas marunong siya sa music. Ganyan. So may iba kang tao na ginagamit, no? Ginagamit mo to compare. Para ma-assess mo yung skills niya at knowledge niya, gumagamit ka ng ibang tao. Pero kapag may criterion reference, walang involved na tao, kundi nagbe-base ka sa criteria. Doon mo masasabi, ito na-achieve niya yung 90, magaling siya. Gets po ba? So, sagutin natin tong unang tanong. For mastery of learning in a certain subject, which type of test is appropriate? Tandaan ninyo, para din makita ninyo kung namamaster ba ng isang estudyante mo, natututo ba? Ang tawag din natin sa test na yan ay criterion reference test. Okay, nasabi ko na yung sagot. The answer there is criterion reference test. Kasi ang keyword sa criterion reference ay mastery, compared to standard, and criteria. Ang keyword naman sa norm reference, compared to others, related to others. Tandaan niyo yung mga keywords. Yung formative, nasabi ko na, to improve the teaching and learning. Pag sinabi naman nating aptitude test, ito yung entry and success. By the way, kung gusto niyo ng copy, meron po ako nito. Ito po yung buong prof ed ko, yung mga keyword, summary, meron po ako sa Google Drive. Next, how does a teacher explain in the norm reference grading to parents? So, ito naman, norm reference. Ano daw ina-explain ni teacher kapag norm reference grading? 2. Explains what each grade means in terms of the standard of mastery na naman. And 3. Show each student grade in comparison with the other students. Okay, what is your answer? A, B, C, or D? Okay, pagdating sa prof ed, ito lang po sinasabi ko sa inyo, huwag kayong masyadong magmagaling. Huwag kayong mas magaling sa tanong. Minsan, andyan na ang tanong, pinasasakit nyo pa ang ulo nyo, gusto nyo umikot-ikot pa yung mga sagot. Kaya minsan, sinasabi nila, mahirap din ang sobrang talino pagdating sa board exam. Kasi, mas pinangungunahan natin, mas nagmamagaling tayo. Okay? So, pag sinabi nating norm reference, related to others, compared to others. Pero kapag naman criterion, for mastery, may criteria, may standard. So, what is your answer? Okay, the answer is, of course, 3 only. Again po, 3 only, letter C, kasi yung 1 and 2, may sinasabi po siyang mastery. If hindi pa po kayo na-satisfy sa video ito, mas meron po tayo doon sa playlist ko po dito. Feel ko mas fresh yung utak ko doon. So, at yun lamang po. Thank you po!